Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba ang kwento ng isang nilalang na kumakain ng araw at buwan? Ngayon, ihahatid ko sa inyo ang kapanapanabik na kwento ng lawu, isang mahalagang bahagi ng mitolohiya ng mga Kapampangan. Isipin niyo, may isang napakalaking nilalang na pinagsama-sama ang katangian ng ahas, ibon at buwaya. Ito ang lawu. May matatalas na pangil, malalaking pakpak at nakakatakot na mukha na parang buwaya. Hindi mo alam kung lalaki o babae pero ang sigurado, napakalakas nito. Pero bakit nga ba siya kumakain ng araw at buwan? Ayon sa mga Kapampangan, may malaking kaugnayan ito sa kwento nina Apong Sinukuan at Dapu. Si Dapu ay isang makapangyarihang diyosa ng lupa at karagatan. Kasama niya si Bathala, ang hari ng mga ibon at tagapangalaga ng kalangitan. Isang araw, nagutom si Bathala. Sa kamalasan, nilamon ni Dapu ang lahat ng isda sa karagatan. Nang makita ni Bathala ang natitirang isda sa ngipin ni Dapu, sinubukan niyang kunin ito. Pero ano ang nangyari? Tinikom ni Dapu ang kanyang bibig at nilunok si Bathala. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Sumabog ang katawan ni Bathala at naging dalawang kaluluwa, ang Aldo at Bulan. Dahil sa pangyayaring ito, nanghina si Dapu. Kaya ipinadala niya ang kanyang kaluluwa sa anyo ng lawu para maghiganti sa araw at buwan. Kapag nilunok ng lawu ang araw o buwan, tinatawag itong eclipse ng mga Kapampangan. Kung magtagumpay ang araw o buwan na makatakas sa tiyan ng lawu, magiging bahagya lang ang eclipse at magkakaroon ng masaganang ani. Pero kung lalabas ang araw o buwan sa likuran ng lawu, magiging total eclipse ito at darating si Lacandanub, ang diyosa ng taggutom. Hanggang ngayon, naniniwala ang mga Kapampangan na dumarating ang lawu tuwing ika-25 taon. Napakaganda ng kwentong ito dahil ipinapakita nito kung gaano kayaman ang ating kulturang Pilipino. Salamat sa pakikinig sa kwento ng lawu. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. May mga katanungan ba kayo tungkol sa ating mga mitolohiyang Pilipino? Ako nga pala si Tito Darbs. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamangha-manghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Hanggang sa muli, mga kaibigan.